paingon sa dress. Pero basahan na ko siya sa Message translation. Wala na ko nasulat. Pero na-i-message niya. Kanila ang akong basahan. So may I request everyone to please stand. Mount Maria, Hebrews. So natin yung message niya. So Hebrew 12, uno hangtod stress. Okay. Ingon din ang writer sa Hebrew. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering on us. It means we'd better get on with it, strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. So verse 2, keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God, he could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now, he's there in the place of honor, right alongside God. So dress. And when you find yourselves flagging in your faith, meaning naluya, ikapoy, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through, that will shoot adrenaline into your souls. Sa lain ng pagka-istorya, niingon ang writer sa Hebrews, na kung kamo ni-action ng kaluya, nagkapoy, reviewha o balik ang himo ni Kristo. And that will shoot adrenaline into your souls. No? Sumuni ang pagdasi. By the way, ang diskutan din sa chapter 12, mga kaigsunan, mao kini nga atanan sa Hebrews chapter 11. No, mao kini ang gitawag heroes of faith. Mag-abutan Ginoong Dios panalangini ang imong mensahe, panalangini ang imong pulong Ginoong Dios. Ug dasigan kami Ginoo. Dasigan kami tungod kay sa among kinabuhi na gusto manon. Daghan sa hayag na mga kasinatian Ginoo. Gamitan kini mao pulong o Dios na mo'y maglamdam o may magdasig sa among pagtuo na kami mo padayon amahan nga mulahutay gayon hangtod sa daganan. Dalayon ka sa ulay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malikod. Malikod ko pa sulti sa atong Christian journey mga kaigsunan, ang pinakalisod no part sa atong Christian journey is ang naadiha sa atong pagpadayon sa atong pag-alangkad sa Ginoo. Mao nang seryoso tong pahinumdom kaganina mga kaigsunan. Nakita bang nakaamon sa kaluwasan, nakita nakatagamtam sa kaayos Ginoo. Dapat unta di ay mataw sa atong una-una o kasing-kasing na mahimo kitang kabahin sa bulungaton sa Ginoo. Ang akong buot ipasabot sa akong gigayon kaganina, kung ikaw ni Kristohanon na diin Domingo lang ang imong activity na niya sa simbahan. Murag paminaw nimo murag ang atong commitment, ang Ginoo wala sa nagkulang nato ika-Lunes sa Sabado. Amen ba? Muna ang akong pagdasig ninyo isip inyong pastor mga kaigsunan, niining mulahin mga tao, himuon unta nato ang atong pinaka-the best na mahimo kita ang kalabot sa mga baluhaton sa Ginoo. Kay that will shoot in adrenaline sa atong pagtuo.
Niinig kapuntagon mga kaigsunan, na doon ako sa mensahe na akong gitaytulan, Run with the Heroes of Faith. Pwede ba na ninyo isulti? Go! Run with the Heroes of Faith. Ang chapter 11 sa Hebrehanon mga igsoon, diha nimo makita ang size sa mga tao sa unang panahon na nabuhi before nato. Kini silang mga tawhana gi-mention dinhi sa writer sa Hebrews kung unsa nga klases pagtuo ang naa sa ilahang kinabuhi. Daghang nagingon nga din chapter 11 kung dunay Hall of Fame sa NBA, mao usab kini ang gitawag Hall of Faith. Dinhi mo makita ang ilang brief testimony sa ilang pagtuo. Ug busa sa Hebrews chapter 12 mga kaigsunan paminaw mo, gihatagan kita og pagdasig sa writer sa Hebrehanon. Atong basahon sa New King James Bro ang verse 1. Ningon dinhi sa verse 1 sa chapter 12 sa New King James. Therefore, sa New King James Bro. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Mga igsoon paminaw mo, ningon ang writer sa Hebrew na sa atong pagdagan, sa atong pagtuo, gipalibutan kita sa daghang witnesses ni adtong mga tao na namatay na nauna nato. Na kung imo huna-hunaon, ibalik mo sa atong title bro, atong huna-hunaon, nakita ninyo ang picture niya. Sa racetrack, kabantay mo diha sa kilid, ang purpose diha sa racer diha, o sa tawag na, diha ang lingkod kadtong mga tao nga mag-share sa imuha. Nakuha pa ninyo? Gihatagan o analogy ni Paul na nagsulat sa Hebrews na sa atong pagdagan ang mga heroes of faith naa sa atong palibot nga nag-cheer sa ato nga mupadayon ta humikat kay sila usab sama nato ni adto daghang mga kalisod ug pagsules kinabuhi apan nidaog sila humikat kay mupadayon sa pagdagan. Sabta na mga kaigsunan na kung imo huna-hunaon, kung ingon ka nga nag-inusara, makuha, di ay ka nag-inusara, kay gawas sa Diyos, dunay mga witnesses sa pagtuo nga nag-cheer up ni mga padayon ison. Pananglit atong ibutan ang senaryo. Nidagan ka anang mga racetrack. Daghan ka ayong nag-cheer nimo, pero dili mo maklaro ang ilahang pag-cheer nimo, ang imo alam. The only thing na imong maduog is ang ilahang tingog. Tungod kay daghan man ang cheer nimo, dili nimo maklaro specifically unsa pa ang ilahang isulti nimo. Di ba nakuha ko ninyo? Pero what if mga igsoon? Di alang crowd na naglingkod ng mga heroes of faith. Minawa, by the way, karon din kuntag ako i-dramatize atong tagang kinabuhi ang Bible. Atong the way ko usahay mabasa sa Bible mga kaigsunan is ako ubanan with imagination. Meaning, kung mabasa ka Bible, dapat sama kang galantaw ang salita ba? Imong i-internalize ang istorya, aron i-input ka, kanapang dili boring ang imuhang pagbasa sa pulos nimo. Okay? So imagine mo nga ikaw, nagdagan ka sa racetrack. Yan, ipalibutan kita sa mga heroes of faith, na Moses, na Abraham, kadtong tanan pag nauna nato na namatay na naipagtuo sa Ginoo. Pero what if usa nila mugawas gikan sa ilang lingkuran o kuyugan kagdagan sa racetrack nimo sa usa na lamang kalab na nabilin sa imong pagdagan? Unsa ka ang ilahang isulti nimo sa nang nagdagan ka, nagikuyugan ka sa one of the heroes of faith, nagubani mo sa iyong pagdagan. Mauna ang pagdana, unsa ka ang ilahang isulti, pananglit,
usa sa pundo sa Heroes of Faith nga naglantaw sa imong pagdagan, mo join sa imong pagdagan. Ang question, unsa kaha ang ilang ihatag na advice sa imong mga. Karong buntag mga igsoon mao ni. Sa kadaghang Heroes of Faith sa Old Testament and even in the New Testament, magbuha lang po upat ka buo, ato silang pagawason sa ilang kinikuran, and we will imagine na sa atong pagdagan, ikuban po siya nimo sa pagdagan. Isang ninyo? Atong birahon pag-una si Noah. Kung saan kayo isulti ni Noah nimo kung si Noah, udangan nimo kuyog sa restaurant. Ha? Di mo ba mukha siya paghimo o karga? Ha? Now, ato lang tawon, si Noah, ito ko mga kaigsunan, kung balang ni Noah sa journey sa imong kinabuhi, ito ko nga ang iyang isulti ni mo mauni. Noah will say to you, will tell you, one person can make a difference. Usa ka tao, one person can make a difference. Dili daghan, dili tulo, dili upat, kundi usa lang. Ang grupo mga igsoon, importante. Ang mentoring, importante. Ang discipleship, importante. Ang prayer explosion, importante. Pero ang puno nga isulti, posible ni Noah ni mo na kumauli. One person can make a difference. Nga noon sa pa'y nahitabo sa panahon ni Noah. Nasahin kita mga kaigsoon ng account ni Noah. We will pick up his story in Genesis chapter 6. Akong basahon ang verses 5 to 8 sa NIV. Atong basahon ko sa Genesis chapter 6, 5 to 8. Mauni ang kahimtang sa panahon ni Noah mga kaigsoon. Paminaw mo. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become. Nakita sa Diyos unsa kanginan o kadautan ang tao sa panahon ni Noah, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Now, paminaw, umingon ka na ang tao karon mas dautan kaysa si ato, ako pagtuo parihura. Parihurang mga dautan, ang kalahian na ang teknolohiya na hiyanap ko karon. Ningon diha, the thoughts of his heart was only evil all the time. So verse 6, kasi ningon diha, the Lord was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain. Naguol ang Ginoo, magbuhat niya ang tao. Sa ubang na version, kasi na may version diha nga, the Lord repented. Dili na word na repented na sama sa atong gihimo nga nagrepent kay wa kahibalo kung siya nahitabo. The word repented sa ubang version means pity. He feel pity on us. Naluhoy siya sa tao. Gumikan kay ang tao pintipas sa dalan, hindi pa sumayang sa Ginoo. Kung sa Ginoo sa verse 7, so the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men, animals, creatures that move along the ground, birds of the air, for I am grieved that I have made man. So, paminaw, ang katuyuan na gibuhat ka sa Ginoo, kay aron imong simbahon ang atong Ginoo. Amen? Mao na ang imong katuyuan, gibuhat ka sa Ginoo aron alagaran nimo ug nato ang Ginoo. Unang kanunay nimong bersikulo, Lord, ang ako kinabuhi, milagro kada adlaw. Unang maduming ko dapat magdagan kita paibag din sa simbahan, pasalamatan nato ang Dios na naghatag nato kinabuhi. Amen? Amen. Mao dapat na ang gabutan sa imong kasing mo na huna. Dili kay taken for granted na nimo ni imong pagsimba maduming ko igsoon. Now, ingon diha verse 8. Ingon diha, but Noah found favor in the eyes of the Lord. So sa dihang gilantaw sa Ginoo dito sa langit, ang katawhan na iyan mo, matod pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, naguol ang Dios sa gibuhat niya ang tao. Ngano, gumikan kay itang tao, nagsupak sa kalandaan na gibuhat sa Dios. Gihatag sa Ginoo.
Apan ang maayong balita niya mga kaigsunan in verse 8, na sa kadakutan sa tao sa kalibutan mga kaigsunan, dahil sa katao na nagpabilin na matalo katubang sa Ginoo. O ganang maong tawhanan, mao si Noah. O pinaging ni Noah mga kaigsunan, paminaw mo, pinaagi ni Noah, diha na ripapilit pagbalik ang kalibutan o may hinungdan na ni aka o ni ako karon. Gumikan kay dihay mo sa katao ni Barok sa iyang pagtuo. During that time, nabisan ang mga tao sa tibok kalibutan o sa iyang palibot, wag na magtuo o manghinas Ginoo. Paminaw igsoon na sa iyo din kinabuhi, asa ka man muadto, trabaho, negosyo, eskwelahan. Kung barog di ay kasi mo pagto, you can make a difference. Amen? You can make a difference. Muna ang akong kanunay pagdasig, kanunay na akong hulaman lang ka si Stephen, akong gidasig si Stephen, magtrabaho naman ko sa kain, gidasig ko siya nga, paningkamuti, nga musimba ka. Kaya kung imong masulayan na di ka musimba, primero mo ka mag-low pa ka, pero sige na ka di kasimba, maabot ang panahon, namigon ka nga okay naman hindi kasimba. Kunya ang environment sa imong itrabahoan, mga igsoon, wakang ka nagbugong, pero ang environment, when we talk about call center, dili siya Christian environment. Muna kung dili ka mubarog sa imong pagtuo, hayan na mapalong ang kalayo ganaan. Dili lang na kay consider kundi natong tanan. You can make a difference sa imong pamilya, sa imong barkada, sa imong trabaho, sa imong eskwelahan, sa tanan nimong patigayunan, you can make a difference just like Noah is. And I believe that kung dagan si Noah nimo nako, dungan tang dagan ka Noah, mao ni ang iyang isulti nimo. Nasa akong panahon ni adto bisan ang mga kawa na magtuo magilas Ginoo, apan ang Dios kauban nako kay ako ni barog sa akong pagtuo. Can you say amen? So mao ni ang giingon sa Bible. Gumikan kay si Noah ni barog, naghimo ang Dios og pakigsaan ni Noah. Unsay timaan sa pakigsaan nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Noah? Ang bangaw, ang rainbow. Mo na matag higayon di ay maigsoon o bakulan o makakita tag rainbow, hinumdumi ang covenant sa Dios ngadto kang Noah na niingon ang Dios, Noah, dili ko na lunupon ang kalibutan gumikan kay ikaw ni barog sa imong pagtuo. Mauna nga naa kay baha nga makita karon, pero wala na yung global flood na himuon sa Ginoo like before. Tungod kay kana nga covenant mao'y ihatag sa Dios ngadto kang Noah ug busa pasalamatan nato si Noah sa atong kinabuhi. Sa inyong prayer ba pwede po tayo siguro na imong Lord, salamat sa tanan in Jesus name, my Lord. PS. Salamat po tayo sa kinabuhi ni Noah. Kay barog siya sa iyong pagtuo. Diba? So mutuo ka ngayon ka make a difference so? Amen. Can you say amen? Amen. Una, naay-ingon sa mga Bible scholars, ano mo ng rainbow yung makitaan, gapikas sa kita. Bakit kita rainbow ng tibuok, no? Kita mo ng rainbow ng tibuok? Pikas sa kita. Half of yun, di ba? Ngayon, ingon, ang Ginoo, matulpas mga scholars, ang pikas na half to as Ginoo. Ingon ang Ginoo, Noah, iwahaning pikas na half sa covenant, sa rainbow, ang ako ni. And sa langit mo someday, ang ato makita ditong rainbow, hindi ang pikas hindi, ang buok ng rainbow. So you can make a difference. So tiyan mo kapag you can make a difference. So tiyan ka lang, asik na nito, kasi mo ang isulti. Ha? Go, balik, isulti ka lang, muto mo siya. Number 2. Naupat na atong baon. Atong huguton sa crowd si Rebecca. Dili si Rebecca ang binaya. Rebecca na asawa ni isa. Oh. Nahibalo ba mo mga kaisonan kung si Rebecca mukuyong po na dagan sa racetrack? Nakahibalo ko sa iyang isulti sa imuha o sa ato ka. Isulti ni Rebecca, limo na kumingon siya, serve others generously. Serve others generously. Now,
Dili ka na ito, basahon ang istorya ng Rebecca, pero kung gabasa mo sa Bible maulig, huwag ko kabasa paminaw mo. No? Ningon ang pulo sa Ginoo sa Genesis chapter 24, si Abraham na amahan ni Isaac, igulang na. Kunya, sa ilang kultura, matugpas Ginoo, na kung kamong mga Hudiyo, dapat ang inyong hagyutin-yuan, ang kapwa ang inyong Hudiyo. Kung sa sarihang tigulang na si Abraham, iyan niya yung servant na pwede pagkakuhanin ako, ibutan ang imuhang gamot sa akong baa, ubusaan ka kanako, na di yun ka mangital asawa sa akong anak, sa mga tao na atong ipoy-an, hindi mga kananays na atong ipoy-an. Kung dili, kung maulit ka dito sa akong lugar, magbuha kang asawa alang sa akong anak na si Isaac. Dingon ang servant na pananglit, kung dili musugot ang babae, kapaningon si Abraham, ang Diyos muhatag mo kanambusan sa imuhang panahon. So dingon ang pulo sa Ginoo sa Genesis 24, ang servant ni Abraham, kami namon, nagpreparar siya ng ulok ka kamilyo o gikargahan niya o daghang mga precious gifts para ihatag sa bride. Unya, matod pa sa storya, sa diyang nagpanaw siya, lingon ang servant Lord. Kini, isugot pa sa akong boasting. Ato lang inayon ko isot niya, medyo isot-isot. Pero hatagi ko ilhanan. Pag-abot niya dito sa Mesopotamia, mga igsoon, lingon sa kampo siya, lihunong sa satabay, lingon sa Ginoo, ang babae unta na akong pangayo ang tubig, mauuntay, muhatag na ako, kanya bingon paingon ko lang akong kamilyo, mauunta ka ng babae na may mahimong asawa sa akong anak. Sa akong agalon. So sa utang, gasulti pa siya, wapanahuman, nangabot ang mga babae nga mga los dito sa tabay. Kaya ang kadungtak na kadagit-gabi naman, mauman po nito ang oras, matut pa sa Bible, na din mga los ng mga babae. That time when women go out to draw water, hapon, kaya init. So samtang nagsulti pa siya, ni Atos sa Rebecca, o nagbitbit siya o pitcher. Matut pa dito, gidool niya, wiinan niya. Kanin, pwede ba po mga yung tubig? O si Rebecca, sa waipang panungko, hihatag ng tubig, o umiingon si Rebecca. Hindi lang kayo ikaw lang, paingon pa usap ang inyong mga kamilyo. Tanawa, ito basa ng bro sa chapter 24, then verses 16. Then to 19. Tanawa ha, atong i-pick up lang yung story ni Rebecca. The girl was, ato tas meaning din lang bro. The girl, oy, mga batan, paminaw mo dito, kundi ay unta, no? Unta, no? Nang kamong mga batan, kung paminaw mo sa advice sa inyong mga inahan o kamahan. Umingon yung inahan o kamahan na, hindi mo yung pangasaw akin, mahal ko sa Ginoo. Adik ko, ganahan anak niya. Kahit kung wapo ako niya, huwag kayo sa Ginoo, yung wapa. Diba mo malit din sa Ginoo? Sabi, magkuman na rin mga anak ko. Bahala ko lang ba kayo sa Ginoo, maski wapo. Maski wapa. Oy, paminaw mo, mga yung people, paminaw mo ha, paminaw mo. Ngano gisulti na sa Ginoo, kaya nakikita mo ko ng Ginoo kung mangmimiyong nagdili ka parihan yung magbuo. Dili ka na ng Ginoo. Ngawin ka rin kasakitan na magiging. Pero kung umarong ka, wala na. Murang dadaan ka sa butas ng karayo. Kaya nga, so yan pa, may usipa diri, usipa pa na. Pero ka na mag-inyo na usipa diri, usipa diri, iyahay ka. Diba? Walang ka mga batanon, kung ang inyong commitment din sa mga batanon din dapat inyong commitment, wala sa inyong uyak. Eh kung magbulag mo sa inyong uyak, bumulong na po niya pagkasimba. Ayaw. Mas first love din ko ang Ginoo. Mga batanon, pagitaan at batanon, na mga tanan ko, isa may first love din mo, ako ang Ginoo. Kanang Ginoo na yun nga, ang Ginoo. Pero kanang yung sa manahon-nahon, ayaw na. Kaya ganito, duda man na sa siyang higod niya. So, challenge na ko, kung inyong ang commitment, dapat na sa dili kayo sa uyak. Amen? So, tingin na matanong na tupad din mo. Amen? Now, ako masabi na pamilya mo, listen. Now, the young woman was, tanawa ang description na Rebecca, was very beautiful to behold. O, i-include ba niya, a virgin. Okay? No man had known her.
She went down to the well, filled her pitcher, and came up. So verse 16, ito na basahon naman sa 19, bro. So 17, and the servant ran to meet her and said, Please, let me drink a little water from your pitcher. Then, verse 18, ingon din he, so she said, Drink, my lord. Then she quickly let her pitcher down to her hand and gave him a drink. Nasa 19. And when she had finished giving him a drink, she said, ingon po sa Rebecca, I will draw water from your camels also until they have finished drinking. Unya, din sa 20 ng 21, then she quickly emptied her pitcher into the trough, and ran back to the well to draw water and draw for all his camels. Then sa 21, and the man wondering at her remained silent. No, ang lalaki na servant, wa siya nasulti, kundi nagpakahilom lang. Wala galing sa nitabang mong galusbot. No? Munang mga babae, nakita mo ka ng pamanunod ka ng matabang mong galos. Hindi lang kayo makahilom na ba? No? Kaya naman, malalaki ka rin. Ano ba? And whether the Lord had made his journey prosperous in the time, kaya naman mga ison. Sa inyo una-una, ngayon mo nga, wala rin bili pamina mo. Ngano kung si Rebecca mo join ang pagdagan ngayon sa serve others generously? Pamina. Si Rebecca isoon, atong i-assume na ang iyang gidalang pitcher nagsunod ka to 5 gallons na. Unya ang servant, mathematics na ron ha, mathematics na. Ang servant ni Abraham, dunay napulo ka kamilyo. Akong i-research, ang matag kamilyo kumponsyon sa 30 litros tubig. So 30 litros times 10, 300. Now, atong i-assume na ang galon ni Rebecca, sulod ko kaning 5 ka galon. So 300 divide 5, kasay sinta ka balik-balik sa Rebecca ang ganos dito. Umunang lingon ko nga ang lalaki, isa gamay na lang lingon nga tabangan di kaday. Wala, dalantaw na yun. Walang ka mo mga babae, lantaw mo, lalaki ka ng kahibalong mong trabaho. Kahibalong mong bunot. Isa may lalaki yan, hindi kahibalong mong bunot ng lubig. Ha? Kaya kanina, pinuntasyon na, pamina mo ha. Makahibalong ang pagpupos lalaki, hindi kahibalong mo gamit ng sudan sa pagpupot palandaan. Bisan sa babae, pagpupot sa kutsilyo, hindi mauna, hindi kahibalong mo din ang kahibalong mo gamit. O, gawin na mo, pati nga mga katanungan, scientific gamay ha. Gamay pa ko, wala pa kong si Joas, katumuntuhon na ko niya at bunot kong lubig. Kuyo-kuyo na ko si Pangahoy, kung sa lubig. Buwan kong pasakay sa buhol na naman pasakan. Iwan ang kadamo, kailangan sa smerang si Marin, mo sa hibo dito, mukamot dito sa basak. Unang si Alvin, hanto kong inyong magitan, orasan ka ng antitran na ito kayo. Grabe ang trabaho. Pero nag-enjoy ko sa trabaho. Unang, dapat atong mga anak, mga gilikan na tuloy, kung hindi daw naghari dito sa kuman. Diba? Kaya basi katuon na sige silang may scooper, may watif, wire scooper, so, pamila mo, si Rebecca mga iso, pamila mo ha, tungkol sa iyong hiling mo, gi-bless mo. Wala, gidahom ni Rebecca na sa iya at pagka-generous, mahimo siyang great grandmother of Jesus Christ. Paminaw mga katanang ng mga hamtong, because blessings always comes with extra service. Blessings always come with generosity. Wala kung imong imagine ano kayo tagay, Panginoon ba ng Amerika? Nalimat na ko na, listen, tingnan ang Bible nimo nga sa 24 sa chapter sa Genesis, daghang babae na nalos, na sa ato pa, kinahanglan pang mumpilan ni Rebecca sa mong kalos dito, tawag ko siya na mo sakit. Sago ba sa dahil ito, dili. Kasay sinta, gabalik-balik, sa Rebecca kalos, kung hatag ng tubig. That's why, to shorten the story mga kaigsunan, gihatagan siya o kanang gift sa servant ni Abraham o si
Rebecca sa lahat ng pagka-istorya na himong minahan ni Isay anak ni Rebecca o sa Jacob. Diha nagagikan ang kabanay ni Christ. Munang mga batanon o mga haptong Panginoon, God's blessing always comes with generosity and with extra service. Amen? Ato pong pasalamatan sa Rebecca. Munang mga batanon, lalaki, mga batanon babae, dapat gihapon hangtod karon maminaw mo sa advice sa inyong mga lingkod. Dili kami ngon nahigog man ako ayaw kubuti. Dapat balik lagi ako mas prinsipyo sa Biblia. Kaya ko nang uban na nahigog mabuang na. Dili ka focus sa balik. Ikatulo. Upat ka bukra ha. Ikatulo, ato kong huguton si kailangan may nagay ka na ko'y Esther. Atong huguton si Ate Esther. Na kami ng mga Exxon. What if dili si Ate Esther ha? What if si Esther budagan po siya puyog nato sa dalan sa racetrack? Kung saan tayo isulti? Kami na mo na isulti ni Esther ninyo. Kami na isa-isa. Tanawa sa kamo ko na ibasa. Go. God's plan for you. Ang Diyos dunay plano nimo. Muto ka na ison? Dunay plano ang ginawa nimo. Kung sa may istorya ni Esther, kung nagbasa mo, inyo man yung nahinunduman. Ningon dito nga, ang hari, naghibo siya og beauty contest. Gumikan kaya yung asawa, waman mo tuon niya, naghibo siya beauty contest. Kanya si Esther, nagnadag kadasa, usas siya, nagingnan sa iyang tig-agaw, apil dito, kaya beauty contest man apil dito. O usas si Esther dito, nag-apil sa beauty pageant, o usas siya sa pilihan. Sa datong nga pagka-istorya, si Esther mga igsuon, nahimo siya reyna sa kingdom, sa hari, sa Persia. Pero, dunay kalaban ang mga Hudiyo. Ang ilang kalaban na mao si Haman. Si Haman, nagplano siya na iyahang i-ayin iyahang yung tanan ng mga Hudiyo, gumikan kay si Mordecai, wak man iluhod niya. So, nihatag kung dakong kantidad si Haman para ibayad aron i-murder ang mga Hudiyo. Apan kini maong panghita po mga kaigsunan, nahibalaan ni Mordecai, o iingnan niya si kaning sa tawag ganin, si Esther, nga dunay daw ang plano alam na to. Dunay daw ang plano ang kaaway na to. Na ato ng tawag sa chapter 4 sa Esther bro. Yan lang ang Esther chapter 4. Ano na rin ito? Usahon. Isa ito'y kalaban sa mga Hudiyo sa panahon ni Esther mga Igsoon. Isingalan silang kalaban? Si Haman. Kapag mo, kamuha kabasa, kapag mo, aratis, kaning nakamay idea din sana si Haman. Di alam higay ko na nakadumog, kung nakihibalo si Mordecai, na higay mo na ikaw ang plano si Haman sa mga Hudiyo. Ni adto sa tubangan sa hari, sa court sa hari, na nagsilina usap ko. Nakita din ni Esther, gihingnan niya si matod pa ang pagkulang sa iyong pangalan Hita, nga gisugod o papamuntanan kung sa'yo hinundan na nung gas, saklot siya, unang kahilak siya dito. O giingon si Mordecai na gibaligya ta, aron kitang patyon. So, giingnan niya ang servant ni Esther na, so daily si Esther na ihangyoon ang hari na nilinta patyon. Pero sa ito ni Esther, giingon siya na, uy, doon na lang sa kabalaot ang hari sa Persia. Kung ato ka sa hari na makakipatawa, ang iyang balaod ko sa lang, naakong ka. Niya ako, isipray na, wag kong ipatawag sa hari, usang bulan na. Niya kung ato, masipat yun ko. Pero di man si Mordecai, kung ano yung pasawa na ito. Atong pasawa sa verse 13, chapter 4, verse 13. Muna ang tubag ni Mordecai nato kang Esther. Mordecai told them to answer Esther, do you think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews? Naguna-una ka ba maka-escape ka?
Then sa verse 14, for if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Si Esther mga igsoon na usa ka pihalwa siya nagdahom na mahimong rayna. Walang ikaw mga igsoon na kung paglasig nimo ayaw na una na magkawa ka kahimulong sa planos Ginoo anan nimo. Ang only thing na angay nimo himon mo maging faithful ka sa Ginoo. Amen. Pagpili maayo ang plano ang Dios sa Ginoo. Og giingon si Esther ngadto kang Mordecai ug padayon ang basa bro. Morning about naman Esther. Then Esther told to reply to Mordecai. So 16, go, gather all the Jews who are present at Susan. Fast for me, magpasting ka mo. Dili ka mo mugaw, dili mo inom sulong adlaw. Night or day. Ako ang ako mga maid, magpuasa usap. So I will go to the king, which is against the law. Nego sa Esther, kung mamatay ko, mamatay. Ang pautan naman kay Isola, kung sa may nag-motivate ni Esther na himuon niya ang buhay. Bumikan sa encouragement sa iyang klase ng na kung magpakahilong ka lang. No? Ang ikaduha, niingon po ang iyang cousin. Kinsa ba'y nasayod na basin ang hinungdan na nahimong ang rayna kay tungod kung alam ni hiling mao sitwasyon na ito. So, igsoon, sultihan ka, God has a plan for you. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Amen? So, daghan pa. Gawin din ang panghigoton sa Bible, pero din na tamangman. So, si Esther will tell you, samtang mudagan siya po yung Ginoo sa restaurant, ingon siya, God has a plan for you. Lastly, atong birahon sa crowd, see? Kasi ganahan niyo yung birahon na ito. Ha? So, ganahan niyo yung atong birahon name sa crowd. Si David, itong birahon si David. Kasi nakailan David? Nahibalo pa makumundagan sa David ko yung name na ako, mo na yung reason din mo. Sa David, bingon mo sa name mo, I am just a shepherd boy. Usa ka daw na, si Samuel nanawag ni Jesse. So sa dihan nagring ang cellphone ni Jesse, pagtubag niya, iyahan nakita na si Samuel niya. So iyahan dito ba, oh Sam, kumusta? Iyahan ko si Samuel, oy Jesse, okay na, puhon, mana ko sa inyong balay. Kay usas imong mga anak, mahimong hari. Ako lang hindi naman tayo sa, no. So, niyon siguro si Jesus, usas ako, anak, mahimong hari. Pero pag ikaw, kinikanan, itawagan ka, mingon na, usas imong anak, mahimong sunod na presidente. Yan iyon si Samuel na upang wana ko, ang damang imong mga anak. Nga ako bang i-imagine mga kaigsoon no? Si Jesse yung asawa, posible wa katulog anak ko dito. No? Liman ka imong anak kung mahimong sunod na hari sa Israel. Posible nga wa sa natulog na dito sa misa kaya kasi na ano kanang wata magdahon ra ba gan na ato anak day mahimong hari. No? Ingon ko dali ko si iyang asawa si Jesse nga. Siguro ang mahimong hari sa atong anak kanang magulang kay sumalas na kultura ang magulang mo yung sunod sa mga kanang posisyon o kanang kaptanan. Ingon ko niya sa kanila ko ay ang ato dagay katulong anak. No? Kaya kabalo ka sa katulong anak kay batas, ang gamay pa lang ganita, ganahan ang mahimong hari. No? Kusog manubo, dili ganahan magpasuko, pero kusog-kusog. Oo, pag-iyan na yan. Walang pag-iyan. So, alam ko kami silang tumasang kang nagunahon sa dawa, hindi sila nakatuloy, excited sila. O pagkaugma ang kaigsuunan ni Aldo sa Samuel. Now, pinagdaman na ni Jesse yung mga anak, ikababuhan, ihatagan niya ang barong, sapphire red, ang color sa ilahan, loose lip. Ipapila niya dito. So, ako nang ipila sa Eliab. Pero ningon ang Ginoo, dili na mao. Hangtod na ang pito ka mga igsoon ni David mga igsoon, dipila, ningon ang Ginoo nga, ningon ang Ginoo atong Samuel, wala diha ang mahimong hari. So, ningon si Samuel na, Jess, dali sa Lord, natin problema. Ningon si Jesse, ano siya problema ang Sam? Wala din yung gapila karon na mahimong hari sa mga anak.
Yun na pa, nakapabakay anak na ba din Hindi ko si JC, oy, kanang, 2 araw ba ito dito, gabato mo ka ng karnero. Hindi ko si Sam na, okay Jess, tawagin, i-text, napay-isip na dito, adita, sige, i-chat. Ila, Pauli, agit sa mga hantod ng mga butsi, David. Kami naman mga isang paminaw sa. Mga isang paminaw. Sa dihang nagpila ang mga igsoong David, kay pilihan kinsa yung mungari, nasayang gusto si David. Pero mas pipili ni David na magtrabaho dito sa kaumahan o sa karniruhan siya. Si David na lang adawa, siguro regular days ay kinabuhi, nag-practice sa sling dito. Huwag ko siya ganahon na tao siya. Kanya, ang iwan ng Biblia mga kaigsunan, sa dihang nagdulong si David, di ko ng Ginoo. Samuel, Tindog, di ko ka ng bata. Kaya ka ng bata, ang imong hari. Diba? Mula ko sa minun na, ako, paano man ko, maura man ko. Kanya, maura man ako na, ayaw. Saman, isang shepherd boy lang si David, igamit sa Ginoo. Amen? Yeah. Sa dihang binugan si David sa oil, wapod mo yung dahil sa Diyos, hari na wala. Di nga siguro ito David na, masa man hindi ko ipahin sa oil na. Amo ba? Oil mo din, mamaslab na oil. Sige, balik sa kamero ha. Si David ba, asa nag-ingon nga, hari ako, sige, asay akong trono. Buli ko na muna yun. Ayaw, wala. Si David naman sa gidinugan sa Ginoo, pinatikan Samuel, dingon siya na, balik ko na ako dito sa kamero, kaya ito ko dito yung kamero akong ibiyaan. Kaya kita mas kasing-kasi ni David. Dili pa sa tao na, ikaw, kanang mahimunong kang Sherman sa mga kanang-tanod. Hindi na lang kang mula ka, okay, mahimunong kang Sherman. Pero si David na pabilin siya, mababsan. Now, ang istorya, listen, ang istorya ni Iman David, na iyan tulong Exol, si Ilya, pabinadako siya, makapil sa soldier. For 40 days, lihay giant, na inanan o gulayan, nasigi o panghagit. Kunya din man ako siya anak kaning pwede ba ka magbisita sa ibang zone dito nagkawa dito sa Cuba at least lagban na may peanut butter din hidat din dati na kape dati na kape dili madala na dito para doon sa likaron so sila bitbot iyang giadto iyang mga igsoon pagabot nitong gabi din sa ako papa bupat pa man naging gubad na hitabo kasunod sa kulit nakaadlaw at panganay ra sila kunya ningon ang chapter 17 verse kaning 11 tanaw ha 17 verse 11 sa 1 Samuel bro. Paminaw pa ani. Ako lang yung iwas ng istorya. 1 Samuel 17:11. Namatag gayon nung magawa si Uriah. Tanawa ha. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Paminaw mo mga kaigsunan. Dunay usak teacher na nakita na ko nga ang ngalan niya si Malcolm Gladwell. Paminaw mo, bantayin din yan teaching. Kay matod pa ni Malcolm Gladwell, si Goliath daw may kapansanan, may depekto. Mao ng naingadala niya o kaning shield. And that's why nabildin niya ni David si Goliath because of the impediment of life. Dinig natural lang iyang bidakon ba? Nahibalo ba mo sa danger sa likod do? Ang Bible simply kayo nagsulti, wag man ingon ang Bible, he needs someone or he needs someone to lead him into the battle. But ingon ang Biblia that a shield bearer goes before him. Kung tinuod si Goliath may kapansanan, ano mahadlok man si Saul o ang iyang mga sundalo? Kung napay anak si or hanap-hanap pagmalanta kay mo man iyang giingon na dili ko lang kaklaro mabito lang iyang paglanta ko ng David kiro dili kay si Goliath mga kaigsunan matod pa sa Biblia gitrain na siya gikan sa iyang pagkakamay hangtod ni dako munang insulto kaayo si Goliath ako padadaan ako ni mo gwapo batanon ni nagdala og dugo munang si Goliath wa sa kaantos di sa kapugo nga dai ako gud kay tigson sama usa ka sama sa kairo usa ka punto. No? Maningson mo atong tuuhan ang gitudo ni Malcolm Gladwell atong gi-claim na ang victory ni David dili gumikas Ginoo.
Ay napit itong David kay hanap na ito sa paglantaw. Pero kung tuwa na ito sa Ginoo sa Biblia, kami sa dako si Goliath, 9 feet tall, ipildi siya dili sa gahom ni David, gumigikan sa gahom sa Ginoo. Amen ba? Oh. So klaro kayo hindi nga si Goliath, kung hindi lang kay si Goliath, naapay laing mga igsoon si Goliath na mga giant, ipatay ni David. Oh. Diba? Ang istorya kung imong ibasa niyo nga, diingon si Saul na kaning ingon David nga ako'y muharap away ani kusang maguling kaman ang Bible sige o kaning panamaskama sa Dios sa Israel. In essence may mamina mo niingon si David niingon siya, this man has no confidence in God and I have confidence in God. How dare him na iyahang insultuhon ang Diyos na ko. Motong niingon gani si Saul na di ka kahimo anak. Batan mo lang ka. Di ba, itry ang suot kay Saul ang iyang armor mo? Yan si Saul kay nag-6'5 ang iyang height, na si David kay 5'5. Masay Yesus sa iyang uniforme mo yung suot to. Di David kay ko kaya ni. Ako i-ulit ni. Masay kay Hero David, nagkuha sa siyang sukot, sa iyang stick siya, iyang stick niya, nagkuha siya pato 5 ko. Yan yung mga soldado sa kanihas lang si David nga, uy, baka mahal mo anak, ano tayo? Ang mga soldado nahadlo para kung David. Pero yung David, dako, he is big enough to miss. No? Hindi ko galing si David, ang bear o gaglayon ako pang napatay. Kung sa pagkakita ko, kahit ang tang, ito niya masipya. Oh, hilang kayo mas sigulayan. Kung imong ibasa ang Bible niyo, ang mga soldado ng David baya, mga grabe sila ka sinitido, ang kanina sabihin. Kanang hunter ba? Kaning sharpshooter. Nabisan ko rin yung buhok, ibutang mo ilang dagiton, di ka nili nagmakahan, igo nila pinagi sa dansting na gigamit. Inganak ka mga ilit ang iyang sundalo ni David. Na si David, samtang nagdagal si Goliath, dali. Di man si David nga, you come before me, you come against me with sword, javelin, and kaning spear, javelin, and sword. But I come against you in the name of God na imuhang gilang mas. Tungkol kaya ang battle is not ours, but the battle belongs to God. Amen? Walang kita ang mga kasuhanan pagkina mo, namatay mga battles mo sa pinabuhin. Pero angay na itong ingon na Lord, hindi mo ang gubat din yung mga ibuhan niyo. Papi mo salik sa among loob, papi mo salik sa among kwarta, papi mo salik sa among kaalam, salik na mo. Makita niyo mo ang kailangan malihatag sa inyo. Amen? So, mo lang ito ang upat kabuok, kung atong tiwas ulit kita magbuman sa kadaghan. So, run with the heroes of faith. So, una si Noah. Sa isunting Noah, one person that made a difference. Celebrate daw sa isunting yan mo. Serve others generously. Because God's blessing always comes with generosity and it's a service. So, isunting Esther. God has a plan for you. David, I am just a shepherd of all. Pero sila tanan, kung na'y maayon ng testimony sila. Mudo ka ba na naiklan ng ninaw sa mga ito? Yes! Sa ako ka magihangin sa partido? Taas-taas na ang mensahe. Pero pasensya na lang. At least, I hope na nadasig mo. Nadasig mo mga isora? Amen! Mag-amot ang Ginoong Diyos, padalangini, kiniginuhang pulong na ulit mo. Lord, dito na una-una nga sa amo din sa among panaw, isang mga anak niyo. Nga sa panahon, Ginoo, nga magpanahon namin at kami na ng gusto niyo. Lord, ito may pahinumduman na naa ang imong mga manulunda o naa ang mga tao. Mga tao na yung mga maayong distributo silang pagtuwa. Hindi sila diniging perfect Lord sa mga programa. May mga kapatiyasan kiniusap sila. Kapanahin mo silang balaupod tumikan kayo. Luyo sa ilang mga kapatiyasan. Luyo sa mga kalisod na ilang nahirapuman. Huwag sila i-give up. Hinawat pa o Diyos, ibili mo ang mga utang na mo kung kini maghatag ka lang ng kalas.
nga among tarungon ang lupa sa dagan nga imong gihatag namo Ginoo aron puhon kung kami usa pangatagan o chance yun na kami mahatag mapasa nga maayong testimonyo sa nagsulod ka natin. Dili tungod kay maayo perfect me, dili tungod kay ako perfect ko Lord, nasayod ka sa akong weakness, isip bana, isip man. Pasaylo ka kami sa among mga salamin. Gamitan ako kinabuhi Lord, tungod kay walay imposible mo. Usahay may mangingan, di ba di mahimo apan Lord, kung amo tayo isulod ka na ng kinabuhi, daghan di mahimo butang, doon ang daghan mahimo na mga dagong butang. Kung kalabot ni Ginoo ang mga kampo, mga madahin mong nasigon, ang mentoring group, ang soldiers, ang young people, ang mga taga-San Jose Ginoo, na katong ako ang i-assign, ihatag, din nga tahas Ginoo, hindi ka tumapapas sa kasi amo itong buhaton Lord, kaya na mo by your mercy and by your grace. Tawagin kami sa paghinong nanan. Salamat Lord sa iyong mga pulong. Salamat kay kanunay ka ng maayo. Salamat Lord kay naakat na may nagalipaw sa kanang gubat sa mga kinabuhi. Huwag nasayod ka man sa sitwasyon sa mga kinabuhi. Andili Lord sa sitwasyon sa iyong iglesia. Our eyes are upon you. We rely on you. Give us the victory na ang itinanong. In Jesus' name, Amen. Amen. Lingkod ka. So, kalitas itong guide question. Upainom lang sa tayo. Salamat na naging Domingo ang mga basura na agos basurahan. But ako mag-i-remind na sa dihapon na itong ihulog sa basurahan ng itong mga traps. So, dirita sa atong guide question, unsa ang mensahe sa Dios na imong natutunan. Ikaduma, gawas atong upat na na-mention nato, kinsa man sa Old Testament na heroes of faith, ganahan nimo, unsa iyang testimonyo na nakapa-inspire nimo. Ang katapusan, unsa kaha na testimonyo ang imong isulti sa mga kauban sa pagtuo nga nagdagan usa kasama nimo. Okay? So, at sa inyong grupo, malihog, balik lang tayo ng 30 sa ato ang dili sa building.